Magaraw mga bata, nandito tayong muli para sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ikatlong baitang. Ikalawang markahan, unang lagumang pagsusulit. Para sa unang bilang, huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, last name, first name, and middle name kung mayroon. At pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa taong may kapansanan o karamdaman? A. Pag-aalalay sa taong may sakit. B. Pagtulong sa pagpapainom ng gamot. C. Pag-aalay ng panalangin. D. Hindi pagbisita sa taong may sakit. Ang hindi diyan nagpapakita ng pagmamalasakit ay letter D, hindi pagbisita sa taong may sakit. Nagkasakit ang nanay ni Pedro kaya hindi ito makagawa ng mga gawain sa loob ng bahay. Kung ikaw si Pedro, ano ang dapat mong gawin? A. Makikipaglaro ako sa mga kaibigan ko. B. Manunood ako ng TV. C. Maglalaro lang ako. D. Gagawin ko po ang mga gawaing bahay. Ang tamang sagot ay letter D. Pang-apat na bilang, ilang araw nang hindi pumapasok ang iyong kaklase dahil may sakit siya. Ano ang nararapat mong gawin para maipakita ang pagmamalasakit sa kanya? A. Hihintayin na lang siya na pumasok. B. Hahayaan na lang siya na absent. C. Hindi ko na siya kakaibiganin. Letter D. Dadalawin at dadalhan ng pagkain. Ang tamang sagot ay letter D. Dadalawin at dadalhan ng pagkain. Kalimang bilang, nakita ni Michael na may pilay na sasakay ng jeepney. Kung ikaw si Michael, ano ang iyong gagawin? A. Hindi ko siya papansinin. B. Uunahan ko siya sa pagsakay. C. Hayaan ko lang siya. D. Tutulungan ko siya sa pag-akyat sa jeep. Ang tamang sagot ay letter D. Tutulungan ko siya sa pag-akyat sa jeep. Ika-anim na bilang. Niyaya ka ng kaklase mo na dumalaw sa kaibigan niyo na may sakit. Ano ang iyong magiging tugon? A. Pasensya na, hindi ako sasama. B. Ayoko, maglalaro pa ako ng ML. C. Sa susunod na lang. D. Sige, dalawin natin siya at dalhan ng pagkain. Ang tamang kasagutan ay letter D. Sa ikapitong bilang, ang nakababata mong kapatid ay may bulutong. Ano ang dapat mong gawin? A. Aalagaan ko po siya. B. Tutulungan ko po si nanay sa pag-aalaga sa kanya. Letter C. Ihahabilin ko siya sa kapitbahay. Letter D. Hayaan lang siya na gumaling. Ang tamang sagot ay letter B. Tutulungan ko po si nanay sa pag-aalaga sa kanya. Kawalong bilang. Pag-uwi mo ng bahay, nakita mong nilalagnat at giniginaw ang iyong kapatid. Dahil wala pa sa bahay ang mga magulang mong naghahanap buhay, ano ang gagawin mo? A. Hintayin na lamang ang magulang. B. Hihingi ako ng tulong sa kapitbahay na nakatatanda. Letter C. Paiinumin ko na agad siya ng gamot. Ang tamang kasagutan dyan ay letter B. Kailangan humingi ng tulong sa kapitbahay na nakatatanda. Huwag basta-basta paiinumin ng gamot. Nakita mong napilayan ang iyong kaklase at di makatayo. Sa halip na tulungan, pinagtawanan siya ng mga kaklase mo. Ano ang dapat mong gawin? A. Aalis na lang ako para di mapagalitan ni teacher. B.
Tutulungan ko siya na tumayo at sasawayin ko ang mga kaklase ko na tumatawa. C. Makikitawa din ako. Ang tamang sagot ay letter B. Saan mong may sakit ang iyong guro. Niyaya ka ng mga kaklase mo na dalawin siya at dalhan ng bulaklak at get well soon card. Anong nararapat mong gawin? A. Sasama ako kahit di nagpaalam sa magulang. B. Magpapaalam ako sa magulang ko na sasama ako. Letter C. Sasabihin ko sa mga kaklase ko na huwag na dumalaw. Ang tamang sagot ay letter B. Kailangang magpaalam sa magulang kapag sasama sa mga kaibigan. Bilang 11. Umiiyak ang iyong kaibigan dahil sa sakit ng ngipin. Paano mo siya mapapakalma? A. Pagagalitan ko siya para tumigil na sa pag-iyak. B. Sasamahan ko siya pauwi upang makainom ng gamot. C. Bibigyan ko siya ng pagkain. Letter D. Iwanan ko na lang siya kasi ayoko nang maingay. Ang kasagutan dyan ay letter B. Sasamahan ko siya pauwi upang makainom ng gamot. Buwang bilang. Naglalakad ka papauwi sa inyong bahay nang may makasalubong kang mga bata na kinukutya ang isang pilay. Ano ang gagawin mo? A. Makikikutya na rin gaya ng mga bata. B. Hindi na lang papansinin ang nakita. C. Sasawayin ang mga bata at pagsasabihan na itigil ang kanilang ginagawa. Letter D. Panunuorin na lang ang ginagawa ng mga bata sa batang pilay. Ang nakalagay dyan ay pipe. Okay, so alin kaya dyan ang tamang kasagutan? Ang tamang sagot ay letter C. 13. May programa sa inyong paaralan. Isa ka sa mga nanunood sa palatuntunan habang kumakanta ang isang bulag ay bigla itong napatigil dahil nakalimutan ang liriko ng kanta. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ang bulag. B. Tatawagin na lang siya at paupuin. C. Tatahimik at magdadasal na maalala niya ang liriko. Ang tamang sagot ay letter C. Bilang. Palabas ka na ng inyong paaralan para umuwi na nang makita mo ang iyong kamag-aral na pilay at nahihirapan sa pagtayo. Ano ang iyong gagawin? A. Mauuna na ako sa kanya palabas ng paaralan. B. Aalis na lang ako para di niya ako makita. C. Lalapitan ko siya at tutulungan sa pagtayo. Letter D. Di ko siya papansinin. Ang tamang sagot dyan ay letter C. 15 bilang. Ang pagbibigay ng Get Well Soon card sa mga taong may karamdaman ay mahalaga. Alin sa mga dahilan ang hindi naaayon dito? A. Upang mapasaya sila. B. Upang magkaroon sila ng pag-asa sa buhay. Letter C. Dahil gusto mong magpabida sa may karamdaman. Letter D. Upang maramdaman nila na mahalaga sila. So, ang tamang kasagutan dyan ay letter C. So, yan ang hindi naaayon. Bilang. Dapat bang tulungan ang mga taong may kapansanan? Bakit? A. Opo, kasi kailangan nila malaman na matulungin ka. B. Opo, dahil hindi nila kayang tulungan ang sarili nila. C. Opo, dahil sila ay bahagi din ng lipunan. D. Opo, dahil kawawa sila. So, ang pinakamainam na sagot dyan ay letter C. 17 bilang. Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa na may karamdaman? A. Nakapagbibigay ka ng tulong at kasiyahan sa iba. B. Pasasalamatan kanila ng buong puso. C. Nagkakaroon ng utang na loob sa iyo ang ibang tao.
Di ipinapakita mo na ikaw ay matulungin. So, ang tamang kasagutan dyan ay letter A, nakapagbibigay ka ng tulong at kasiyahan sa iba. 8 bilang. Bakit mahalaga na ang isang batang tulad mo ay matutong magmalasakit sa mga taong kabilang sa Person with Disabilities or PWDs at mga may karamdaman? A. Tumulong sa kapwa kahit iba ang kanilang kinabibilangan. B. Nakakaawa ang kalagayan nila sa buhay. C. Upang ipagmalaki ka ng taong bayan. Ang tamang kasagutan dyan ay letter A. Tumulong sa kapwa kahit iba ang kanilang kinabibilangan. 9 na bilang. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng malasakit sa taong may karamdaman o kapansanan? A. Si Rika ay dumalaw sa kanyang kaklase na matagal nang hindi pumapasok sa eskwela. Hindi isinali ni Ben sa larong tumbang preso ang kaibigang Pilay. C. Nakisali ka sa panunukso sa isang bata na hindi mo kakilala. Ang tamang sagot dyan ay letter C. Bilang 20. Paano natin maipapakita ang malasakit sa mga taong may kapansanan na sila ay mahalagang bahagi din ng lipunan? A. Bigyang pagpapahalaga ang kanilang kakayahan. B. Dalhin sila sa bahay ampunan upang maalagaan. C. Bigyan sila ng gawain upang makatulong din sila sa lipunan. Ang tamang sagot ay letter A. Bigyang pagpapahalaga ang kanilang kakayahan. Bilang 21. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa taong may karamdaman o kapansanan? Maaaring pumili ng higit sa isang tamang kasagutan. A. Hikayatin sila na ang kapansanan ay hindi hadlang upang maipakita ang natatanging kakayahan o talento. B. Pagbibigay ng karapatan sa mga taong may kapansanan na sumali o lumahok din sa mga palaro o paligsahan. C. Hindi dapat pinapasakay sa mga pampublikong sasakyan ang mga taong may kapansanan. D. Maaari nating tawanan ang mga taong may kapansanan dahil sa kanilang kondisyon. So mayroong dalawang tamang kasagutan dyan, ang letter A at letter B. Bilang 22. Ang kasabihang ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili ay kinikilala sa buong daigdig. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. 23. Katangian ng mga Pilipino ang hindi pagdalaw sa mga taong may sakit. Tama ba ito o mali? Ito ay mali. 4. Ang pag-aalay ng panalangin sa taong may sakit o karamdaman ay di nakakatulong. Tama ba ito o mali? Ito ay mali dahil ang pag-aalay ng panalangin ay nakakatulong sa taong may karamdaman. Ang panghuling bilang 25. Sa mga simpleng gawain gaya ng pagbibigay ng Get Well Soon card ay naipapadama natin ang malasakit at pagmamahal sa taong may sakit. Tama ba ito o mali? Tama. So, dyan ang ating unang lagumang pagsusulit sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalawang markahan. So, thanks for watching and please like and comment and of course, don't forget to subscribe.